kwento pa. Kaya talagang kwento patotoo ang naging kaaliwan natin sa hapong ito. Dapat lagi din nating maging kaaliwan ang salita ng Diyos. Amen. Sa patuloy po nating pag-aaral, tutuloy ko lang po yung mensahe kanina na ang paglilingkod sa Diyos ay kapahayagan ng pagpapasalamat. Sapagkat yan po ay karanasan ni Apostol Pablo. Kaya nga po ito ay sinulat niya sa mga kapatid sa Roma sapagkat naging karanasan niya ang salitang ito na hindi lamang kanyang sinalita kundi naging karanasan niya. Nasabi niya, nagpapasalamat ako sa Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo na Panginoon natin, kaya nga tunay kong ipinaglilingkod ang aking pag-iisip sa kautusan ng Diyos, dadatpot ang laman ay sa kautusan ng kasalanan. At ito po'y binanggit niya sa sulat niya kay Timoteo nung siya po ay nagpahayag kay Timoteo. Sabi sa unang Timoteo 1 talatang 12, nagpapasalamat ako sa Kanya na nagpapalakas sa akin kay Kristo Jesus na Panginoon natin, sapagkat ako'y inari niyang tapat na ako'y inilagay sa paglilingkod sa Kanya. Kaya ang paglilingkod po sa Diyos ay nagpapahayag ng iyong pagpapasalamat. Kasi ang tao po, kapag hindi siya maglingkod sa Diyos, ano ang ipagpapasalamat niya sa Diyos? Maaring makapagpasalamat ka sa Diyos, pero kakaiba. Hindi talaga tunay na pagpapasalamat na ang Diyos malulugod. Kasi ang pagpapasalamat ng tao, hindi spiritual na pagpapasalamat, lalo pa ang sanlibutan. Ang pagpapasalamat kasi ng sanlibutan ay hindi yung pasalamat na talagang masasabi mong tuloy-tuloy na pagpapasalamat, yung lagi na sinasabi sa Bible, lagi. Ang pagpapasalamat kasi ng sanlibutan, minsanan. Sa panahon lang na mayroon siyang natanggap na biyaya o mga karanasan na masasabing minsan lang ay naranasan niya, doon lang siya magpapasalamat. Kundi kakaiba sa mga alagad o sa mga anak ng Diyos na ang pagpapasalamat talaga buhay na. Buhay mo na yan. Buhay mo na yan. Taglay-taglay mo na yan. Kumbaga, sabi nga sa Bible, lagi. Lagi. Kaya, ipinapahayag mo lagi yung pagpapasalamat mo sa pamamagitan ng tuloy-tuloy mong paglilingkod. Yung tuloy-tuloy mong paglilingkod, diyan mo na ipapahayag ang pagpapasalamat mo sa Diyos. Kasi sa oras na ikaw tumigil sa paglilingkod, maaring dumating sa yung mga panghihina na hindi ka na makapagpasalamat sa Diyos. Siyempre, humina ka na eh. Tumigil ka na eh. Pero habang naglilingkod ka sa Panginoon, laging sumasagana ang pagpapasalamat mo. Bakit? Kasi sa paglilingkod mo sa Diyos, doon ka tumitibay. Doon ka umuugat sa iyong pananampalataya. Kaya nga po, sabi ng Biblia, sumasagana sa pagpapasalamat. Sa aklat po ng Kolosas 2 talatang 7, na nangauugat at nangatatayo sa Kanya at matibay sa inyong pananampalataya gaya ng pagkaturo sa inyo na sumasagana sa pagpapasalamat. Amen. Kaya habang ikaw naglilingkod sa Diyos, habang patuloy ka naglilingkod sa Panginoon,
naroon ang pagpapasalamat mo sa Diyos sumasagana. Kasi habang naglilingkod ka, iba't ibang karanasan ang ipinaparanas ng Diyos sa buhay mo. Habang naglilingkod ka sa Panginoon, iba't ibang karanasan ang nararanasan mo. Nagawa ng Diyos sa buhay mo. Kaya, kung ang Diyos saganang gumagawa sa buhay mo, sumasagana din ang pagpapasalamat mo sa Diyos. Kala ko nga, parang hindi na ata ako makapagmimensahe, parang ayaw na ata tumigil itong mga to. Ang dami. Bawat isa ang haba. Tingnan mo nga naman. Yan ang sinasabi ng Bibliang sumasagana sa pagpapasalamat. At paano natin nabibigkas yan? Paano natin nasasabi yan? Dahil nakapaglilingkod tayo sa Diyos. Kung hindi ka naglilingkod sa Diyos, hindi mo masasabi yan. Hindi ka makatatayo dito, hindi mo mabibigkas yan. Pero bakit nakatayo ka? Bakit nabigkas mo? Sapagkat ya'y kapahayagan ng paglilingkod sa Diyos. Ang paglilingkod sa Diyos, pagpapasalamat natin sa Diyos. Kaya, sabi nga yung paglilingkod, dapat isa-isip. Yan ang unang tinalakay natin kaninang umaga. Dahil pag hindi mo isinaisip ang paglilingkod sa Diyos, pagsunod sa kanyang utos, ang isip mo bubulagin ni Satanas. Ang isip mo pasasamain ng dyablo. Kaya salamat ang isip natin, ipinapagamit natin sa Panginoon. Kaya hindi lang tayo nag-iisip ng mga bagay na kailangan natin, nag-iisip din tayo ng mga bagay para sa Panginoon. Nag-iisip ka, ano kaya ang magagawa ko sa Panginoon? Na doon ang Panginoon maluluwalhati sa buhay ko. Na doon ang Panginoon ay mapapapurihan sa buhay ko. Maipatotoo ko ang salita ng Diyos. Ano yan? Nagsimula sa isip. Inisip mo, sinalita mo, ginawa mo, paglilingkod mo sa Diyos, kapahayagan ng pagpapasalamat mo sa Diyos. Isip. Ang pangalawa, mga kapatid, sa ating pagpapatuloy, ang paglilingkod ay kapahayagan ng pagpapasalamat sa Diyos. Ito po ay isinasa puso. Hindi po biro ang paglilingkod sa Diyos. Dahil ang Diyos ay hindi napabibiro. Nasabi ng Biblia, kung anong iniyasik ng tao, siya namang aanihin niya. Kaya ang paglilingkod, hindi biro-biro. Ang paglilingkod, puso. Isinasa puso. Paano mo maisasa puso ang paglilingkod sa Diyos? Maliban ang puso mo, naging malinis na. Ganyan. Alam niyo po, hindi lahat kasi ng tao makapaglilingkod sa Diyos ng buong puso. Para maipahayag niya yung pagpapasalamat sa Diyos. Sapagkat hindi lahat ng puso ng tao malinis. Sabi po ng Biblia, ang paglilingkod sa Diyos kailangan buong puso. Yung iba po, isinasanguso lang Pero hindi po isinasanguso ang paglilingkod, isinasa puso. Kaya sabi sa aklat ng Efeso, sa kabanatang 6, hindi ang paglilingkod sa paningin na gaya ng pagbibigay lugod sa mga tao, kundi pagkusgay ng mga alipin ni Kristo, ginagawa mula sa puso ang kalooban ng Diyos. Maglingkod na may mabuting kalooban na gaya ng sa Panginoon at hindi sa mga tao. Yamang napag-alaman na anumang mabuting bagay na gawin ng bawat isa ay gayon din ang muling tatanggapin niya sa Panginoon, maging alipin o laya. Sa makatwid, ang paglilingkod na siyang kapahayagan ng pagpapasalamat sa Diyos, ginagawa buong puso. Hindi lang isip, pati puso kasama sa paglilingkod. Isinasa puso ang paglilingkod. Kung sabi nga po, kung ang binata isinasa puso ang pag-ibig, dapat ang paglilingkod isinasa puso. Amen. Diba?
talagang matindi